So magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, dulot pa rin ng epekto nitong shear line sa may southern Luzon area. Asahan po natin yung maghapon na maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng mga pag-ulan. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. So based po sa ating latest na satellite image, may mga areas po tayo na nakakaranas ng mga kalat-kalat mga pag-ulan sa Quezon, Bicol region as well as ilang bahagi ng Mimaropa, partikular sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon area. Samantala yung hanging amihan naman ay umiiral pa rin sa silang bahagi ng Northern at Central Luzon at nadala pa rin po ito ng mga pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, pati na rin sa may bahagi ng Aurora. Maghapon po nang maulap yung kalangitan, may kasama din mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon area. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, sa kasalukuyan ay may nakataas pa rin tayong gale warning silang bahagi ng ating bansa. Delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sasakyang pandagat. Sa lagay naman po ng panahon sa Palawan, Visayas at Mindanao, dito po sa area ng Panay Island sa Iloilo, although partly cloudy skies yung mararanasan, yung northern section ng Panay Island, particular dyan sa Aklan at Capiz, ay apektado pa rin ng shear line, kaya asahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan, posibilidad din ng mga kalat-kalat mga pag-ulan. And for the rest of Visayas and Mindanao, mostly isolated rain showers or thunderstorms. So asahan pa rin po natin magpapatuloy yung mainit at malinsahang panahon, liban na lamang sa mga pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. For the 3-day weather outlook hanggang sa darating na Friday, dito sa Visayas, may mga chance pa rin po pagdating ng hapon o gabi ng mga pulo-pulong mga pag-ulan. Maximum temperatures sa Palawan and Visayas maglalaro mula 31, 32 degrees Celsius at Legazpi aabot ng 29 degrees Celsius. So patuloy pa rin po yung epekto ng hanging amihan sa bahagi ng Luzon. Medyo may kahinaan na pagdating ng Thursday. For Metro Manila and Baguio City, generally fair weather conditions pa rin po tayo, liban na lamang sa mga tsansang pulo-pulo mga pag-ulan. For Legazpi City, dulot pa rin po ng epekto ng shear line. Asahan pa rin po natin yung mga kalat-kalat mga pag-ulan and improving weather conditions po tayo pagdating ng Thursday. Para po sa agwat ng temperatura, asahan pa rin po natin yung medyo may mababang temperatura pagdating ng madaling araw at may kainitan pagdating ng tanghali. Maximum temperatures sa Metro Manila at Lawag maglalaro mula 13 to 21 degrees Celsius para sa Baguio City. Sa Tugigaraw naman maglalaro mula 20 to 28 degrees Celsius and maximum temperatures para sa Tagaytay aabot ng 29 degrees Celsius. Gayun din yung magiging lagay ng panahon dito sa ilang piling syudad sa Mindanao, so magpapatuloy pa rin yung mainit at malinsahang panahon. Metro Davao, Cagayan de Oro, and Zamboanga may mga tsansa pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Medyo may kainitan sa Zamboanga, ang temperatura maglalaro mula 24 to 34 degrees Celsius and maximum temperatures naman para sa Cagayan de Oro at Davao maglalaro mula 31 to 32 degrees Celsius. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!